Lipunan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarap ang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palagi may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito ang unlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming dilyo, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanya. Ayan po, tanggal ang negatibo. Talagang tatanggalin po natin ang negatibo dahil po positive po ang ating magiging talakayan. Ito po ay magandang issue at ay pakikinabangan ng ating isang sektor ng ating lipunan na sa tingin ko ay talagang very much important lalo na sa panahon na ito, sa panahon po ng deception. Kung anong ibig ko sabihin ay paliliwanag po natin sa inyo. Magandang hapon po, happy weekend. Alam ko nandiyan kayo sa inyong mga tahanan, karamihan nagpapahinga, yung iba naman pumupunta sa mall. Pero wag muna, makinig po makinig po muna kayo sa lalo na yung mga nasa radyo, no? Siyempre, alam natin sa radyo hindi niyo naman pwede dalhin yung mga radyo niyo, yung mga transistor niyo sa labas. Makinig po muna kayo sapagkat maganda po ang ating tatalakayan lalo na sa mga kabataan. Yan na nabigyan ko na kayo ng hint sa mga kabataan. Sapagkat importante po itong ating bibigyan ng daan sa employed. Kaya't antabayanan po ninyo at I hope ang ating mga guests ay ready na. Pero bago yan, siyempre piplay po na natin muna ang aming pinagandang video. 3 video yan eh. Yung video na kung saan ay yung magandang service ng ating kapatiran na pinangunahan ng ating Vice Mayor, ang gwapo at magiting na politiko ng Manila, si Vice Mayor Yul Serbo, ang isang Brad. Pero bibigyan din po natin siyempre ang daan yung si Sis Ja sa kanya pong yung kanyang pagpapaliwanag tungkol po sa Arangkada Kapatiran at yung mga bago po natin na makakasama sa Arangkada. At siyempre ang isang video ng may kinalaman po sa ating guest. Ayan po. So habang inantabayanan po natin, medyo hindi lang po natin, pwede na siguro i-play yung mga video. 3 video yan eh. Good evening everyone, this is Jackie Aquino ng Alpaceta Chapter San Pablo City. I'm inviting you everyone, please and subscribe our own radio, Arangkada DWBL 1242. Ang Radyo Arangkada, hosted by Brad Ronaldo Acal ng Epsilon Chapter, producer by Brad Chachakiatat ng Gamma Iota. At syempre, maraming salamat sa ating mga kasama sa radyo, sina Sis Hanley at Sis Sakura po. At ang ating bagong makakasama every Saturday alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung meron PBB Big Brother House, meron din ang ating Radyo Arangkada. Welcome, Brad Big Brother Carl Lasso. Yan po, ang National Advisor po ng SRB. Maraming salamat nga po pala sa mga subscriber at sa mga followers ng ating radyo at sa lahat ng 37 chapter at sa ating mga founders. Kung wala kayo, wala rin po SRB. Ito po ulit si Sis Jackie ako yung Alpaceta Chapter nagsasabing, please watch and subscribe our own Radyo Arangkada and subscribe na rin po kayo ng ating YT channel ng SRB Arangkada. Bye everyone!
Parang ano nangyari po sa video ni nila Braded. Parang hindi naging maganda ang video nila Braded. Anyway, by the way, gusto ko lang sabihin, no, next Saturday, magiging guest din po natin sila Brad Ed, sis Ana. Yung video na yan, i-play natin ng pool. Ewan ko lang kung ano, ba't ganun ang nangyari. Magiging maganda po yan sapagkat ipapaliwanag nila ang background. Yeah, si Ma'am Elsa, yan, sisenya sa akin. Ha? Oo nga may problema sa video. Pero anyway, so next Saturday, in full color, dahil sila mismo ang ating guest, magsasalita sila Brad Ed at si Sis Ana Vidal. At yun po ay serbisyo na kung saan ay involved po ang ating magiting na Vice Mayor po ng Manila. Pero anyway, tutungo na tayo sa ating mga guests. Nandiyan po na sila, si Ma'am CJ Sakdalan, si Ma'am Ivy Cristel, at si Sir Emmanuel Aquino. Siyempre, lagi na po nating guest. Ayan po, nandiyan na po sila. At siguro, yan ang importante nating pagbibigyan po ng pansin sa ating programang Arangkada Kapatiran. At ready na po sila. Kaya papasukin na po natin at siguro bigyan po natin sila ng pagkakataon bumati sa ating tagapakinig o tagapanood sa ating programang Arangkada Kapatiran. Magandang hapon sa inyo. Ayan. Tayo, Ma'am CJ Sakdalan at Ma'am Ivy Cristel. Baet. Hello. Good afternoon po. Ayan. Sige. Maraming salamat po for inviting us. Siyempre naman, we're proud dahil kayo po ang guest natin. Ayan. Ayan. Si SK, CJ Sakdalan at si ACA Councilor Ivy Baet. Ayan. Ang gaganda, ang gaganda ng ating guest. Nakalimutan ko mag-makeup. Ang ganda pala ng ating mga guests. Anyway, sige, nag-feedback yung akin sapagkat naka-open pala yung akin. Anyway, yan, tahimik na. Kitang-kita na po natin. Bagong lahat, syempre, gusto kong sabihin na kayo'y magigiting, magagaling na kabataan at important na ating pag-usapan tungkol sa kabataan, ang SK, ang kahalagaan ng SK sa ating panahon. Pero bago yan, baka may gusto kayong sabihin muna bilang paumpisa sa ating programa. Sige, sa inyong dalawa ang pagkakataon para magbigay ng inyong opening statement. Sige, kahit sino sa inyo. Mauna. Once again, magandang tanghali po. Kami po ay natutuwa na kami po ay naging bahagi ng programa nyo ngayong hapon. Sana po ay maraming kabataan po ang nakikinig ngayong hapon para po matuto rin sa amin at may maibahagi kami sa inyo, lalo higit po yung mga ating mga future leaders dahil alam ko po hindi lamang po sa San Pablo kundi sa buong Pilipinas ay marami pong mga nangangarap na maging isang lingkod bayan katulad po namin. At sa buong mundo, remember tayo nakakarating na rin sa world na ating mga kababayan at kahit hindi natin ang kababayan, sa mga nakakaintindi lang ng ating medium, ng ating sa pag-uusap. Ayan. Sige, Councilor Ivy, ikaw naman. Ayan, muli po isang pinagpalang hapon po sa ating lahat, pati po sa ating mga viewers po ngayong hapong ito. Gusto ko lang pong bilang open statement ko po ngayon, gusto ko lang through this parang platform po, mas mabigyan natin ng boses at mas maipaliwanag natin sa ating mga kabataan kung ano nga ba yung importansya ng ating sanggunian and ano yung kahalagahan ng partisipasyon ng mga kabataan, lalo na sa government natin and of course sa ating community. Sige na, nawala ka, Ma'am Ivy. Miss Ivy Baet. Hello po. Anyway, yan na, naririnig ka na. Sige lang. Patuloy lang. Sorry po, I think meron pong internet problem. Pero again po, gusto ko lang pong i-impose ang kahalagahan po ng sangguniang kabataan and of course ng kabataan po natin, lalo na po sa pagbibigay serbisyo po para sa ating community dahil sinabi nga po ng ating bayani na kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya through sangguniang kabataan po, papatunayan po natin ng ating pong mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan po natin. Yes, definitely.
I so believe na talagang kayong pag-asa. Kahit na nung panahon pa ni Rizal, nasabi niya na talagang kabataan ng pag-asa ng bayan. Hanggang ngayon, mas feel natin na talagang mas kailangan kayo. Dahil nga sa social media, natatabunan tayo na talagang grabe ang boost ng deception, ng lies, ng kasinungalingan, ng paglilihis sa mga kabataan. Kaya ngayon kailangan ng mga katulad ninyo, mga matuwid na mga kabataan para ituwid ang landas ng lakbayin ng ating mga kabataan, lalo na sa panahon ngayon na dumadami talagang kabataan para napapariwara. Kaya napakasalamat natin na nandiyan si Jay Sakdalan na isang cum laude at syempre si Sis Ivy Baet na cum laude rin siguro in her own way. Anyway, ang importante diyan yung nakikita namin, malalaman ang iyong sasabihin. Pero bago yan, ano talaga ang essence ng, dahil kayo mga SKs, sanggunian member na kabataan, anong kalagaan bilang kayo ay mga opisyal ng gobyerno? Remember, mga elective kayo, mga elected official. Dahil dyan, may pananagutan kayo sa bayan. Anong pwede nyo sabihin sa bagay na yan? Bilang paumpisa na rin sa part ko na pagtatanong. Yes. Rumble tayo kahit sino sa inyo sumagot. Okay. So, ang pagiging SK po ay isang malaking responsibilidad katulad po ng nabanggit nyo. Hindi lang po kami sa aming mga komunidad merong kaakibat na responsibilidad maging sa amin pong bayan. Dahil ito naman po ay hindi biro, dahil kami po ay meron na rin pong mga grounds for SK at katulad po na nabanggit nyo, kami po ay elected. So, kailangan po ay guided pa rin po kami sa lahat po ng aming mga gagawing decisions at gagawin namin mga programs para po sa aming community. So, napakahalaga po na merong tumatayong sangguniang kabataan sa bawat komunidad sapagkat kami po yung nagiging way para po ma-connect po yung mga magagandang programa ng gobyerno para po sa mga katipunan ng kabataan. At pag sinabi pong SK, hindi lang naman po kami yung mga elected, kabilang din po sa amin ng mga katipunan ng kabataan or yung aming pong mga voters which is from 15 to 30 years old. So ayun po yung sakop ng aming paglilingkuran. So sa tulong po ng SK na ipapaabot po namin sa mas mataas na sangay ng ating pong gobyerno kung ano po yung mga kailangan sa mga komunidad. Kasi ayun po ang kagandahan po ng meron po tayong SK. Kami po ay bumababa sa aming community para po kumuha ng mga suhestyon at kung ano po yung mga kailangan na serbisyo po ng aming mga nasasakupan. Wow, galing naman. O sige, Ma'am Ivy, Councilor Ivy, ikaw naman. Yes. Hello po. Again, babati po ako ng isang mapagpalang hapon po. So, para naman po sa akin, ang kahalagahan po ng SK sa ating community kung dati, nung hindi pa tayo nakaupo po or hindi pa tayo i-elect ng ating mga kabataan, of course, dati yung desisyon natin, nakaline lang siya sa kung ano yung gusto natin, kung ano ba yung goals natin. Pero once po na nakaupo na, mas magiging malawak po kasi yung perspective mo when it comes sa decision making mo. Kasi hindi na lang siya tungkol sa'yo. Tungkol na siya sa mas bigger aspect ng life which is yung ating mga kabataan. So yung mga projects na gagawin po natin is dapat nakaline sa needs talaga ng mga kabataan or ng ating KK po. Hindi siya nakabase lang sa kung ano yung gusto mong gawin or nakabase lang siya sa kung ano yung nauuso. Kasi dapat aware ka din sa pangangailangan ng community na hinahawakan mo. So dapat po sa pamamagitan po ng SK, parang mas naging bukas yung aking mga mata sa pangangailangan po talaga ng ating mga kabataan. And of course, mas natulungan po ako nito ng mas mapalago yung aking pakikipagkapwa-tao dahil talagang pupunta po tayo sa ating community. Kailangan kausapin natin yung ating mga kabataan kasi dito natin malalaman ano ba yung needs ng ating community. Naku, the way na sumagot kayong dalawa, mukhang kulang ang 1 oras. Ang gagaling. Pero gusto kong sabihin being elective position, mga elected kayo, siyempre, nasa inyo rin ang liability, siyempre, pananagutan, accountability,
dahil pinapasweldo kayo ng bayan, di ba? Dahil diyan siyempre feel pressured kayo. Ano sa tingin nyo individually, ano ang sa tingin nyo na inyong mabibigay sa bayan, lalo na sa San Pablo in particular? Sige, anong ginagawa ninyo, bawat isa sa inyo, para na sa ganun para masabi na talagang worthy ang pagpili sa inyo ng inyong mga constituent diyan sa San Pablo? Sige, paano niyo sasagutin? Alam ko talagang magaling ang gagawin yung reply o pag-react sa tanong na yan. So, siguro Sige, kahit sino mauna sa inyo. Ako po muna ang mag-start. Yan. Sige lang. Bilang SK counselor po, and of course, may background na rin po kasi tayo sa pagsiserve po dito po sa ating city, sa San Pablo City. I think ang i-offer po namin ay yung aming dedication na mag-serve, and of course, yung aming puso para magbigay serbisyo po talaga sa ating mga kabataan, of course, sa ating pong community. Kasi sabi nga po nila, mahalaga na may puso ka sa mga bagay na ginagawa mo para hindi mo maramdaman yung pagod, or kung may pagod man, mawawala siya agad kasi masaya mong ginagawa yung pagsiserve sa kabataan and sa community mo. And I think po ang may offer po namin is yung na-plan po talaga namin yung aming pong mga gagawing activities. Talagang ito po ay masinsinang plinano po ng aming samahan para po talaga ma-attain po yung needs ng aming community po. Galing. Well said. Sige, Ma'am CJ Sakdalan. Ayun, para masabi naman po na worthy po talaga na kami po ay bigyan ng... Actually, yung mga SK Counselor, honoraria lang po talaga ay hindi po talaga ganun kalaki kasi depende rin po sa kung gaano kalaki yung community nyo. So, kaya po ako'y labis natutuwa sa aking mga SK counselors dahil alam ko po na hindi po talaga matutumbasan ng gaanong halaga yung binibigay po nilang dedikasyon sa paglilingkod bayan. Katulad po, para po masabi na worthy talaga, katulad po na nabanggit na aking SK counselor, ang ginawa ko po sa council ko, hinati ko po talaga sila sa 10 centers of youth participation para at least doon po ay madadaanan po talaga namin kung ano po talaga yung bawat programa na kailangan po ng mga kabataan, lalo tigit sa education, health, peace and security, economic empowerment, global mobility. So sa ganung paraan po, mabibigyan namin ng sapat na aksyon kung ano po talaga yung dapat na mga programa at mga dapat na mga activities, alinsunod po sa pag-grow ng mga aming mga KK po sa 10 Centers of Youth Participation po. Okay. Sa ngayon, sa inyong konseho or sa inyong mismong bilang SK, Ma'am CJ Kasakdalan, bilang chairperson ng konseho, ano ang project nyo ngayon na talaga nagbibigay ng tulong sa inyong mga constituent dyan sa San Pablo? Ayan, magandang tanong po. Nung election pa lang po, talagang nakita namin na meron po talagang kakulangan pagdating po sa edukasyon. So, doon po talaga namin kailangan siyang dugsungan. Katulad po ng dating programa din ng naging sangguniang kabataan, pinagpapatuloy po namin ngayon yung free printing. Kasi alam na po natin sa panahon ngayon, malaki ang gastos, malaki ang mga presyo ng mga bilihin. So yung mga thesis po, mga projects, meron po kaming free printing services para po sa mga estudyante ng aming nasasakupan. Meron din po kami, pwede din po sila dito mag-search kung meron sila mga assignment, projects. Gayun din po, katatapos lamang po ng aming annual sports summer league po. So alam naman po natin na kailangan po ng mga pampalakasan ng mga aktibidad ng ating mga kabataan. Ngayon pong paparating na pasukan, magbibigay din po kami ng mga school supplies para po sa aming mga estudyante. Sa tulong din po ng aming butihin pong congressman, Ambin Amante, meron din po kami mga ilang estudyante na natulungan na magkaroon po ng educational assistance. Nung last year po, 2023, before we assume our office, nagkaroon po ang aming barangay ng sunog. Bali, 9 families po yung naapektuhan. And
Kahit po hindi pa po kami nakakapag-assume ng office noong taon na yon, noong 2023, so nagawan po namin ng paraan, nagkaroon po kami ng mga programa para po makapag-collect ng fund. Nabigyan po namin ng mga school supplies ng mga estudyante na nasunog yung mga kagamitan. Nagkaroon po kami ng iba't ibang donation drive para makapag-abot po sa mga families. Nagkaroon po kami ng donation drive para makakuha ng mga materyales para mabuo po ulit yung mga bahay nila. So, gladly, ngayon po ay stable na po ulit yung mga families na natulungan namin. And hopefully po ay marami pa po kaming programa na maipaabot po sa aming mga nasasakupan. Hindi lamang po sa KK, gayon din po sa iba't ibang mga miyembro po ng aming lipunan, kasama po ang iba't ibang organizations such as Community Red Cross Youth ng barangay namin. Kasi usually, nagkakaroon po talaga kami ng bloodletting. Ayan, meron po kaming bloodletting talaga every 3 months. So, hopefully po ay magtuloy-tuloy pa po at bigyan pa po kami ng gabay ng Panginoon para maraming programa pa po ang magawa namin in span of 2 years po ng aming paglilingkuran. Wow, ang galing. Councilor Ivy naman sa'yo, sinabi ni Ma'am CJ kanina yung bagay na edukasyon. Siyempre, para sa akin, no, pag binanggit ang education, karugtong dyan yung siyempre nutrition eh. Kapag siyempre gutom at mahina ang bata, kahit anong bagay na ibigay sa kanyang utak parang hindi ang papasok eh. Anong ginagawa ng inyong konseho sa bagay na may kinalaman sa pagpapakain o sabihin na natin yung nutrition sa mga kabataan dyan, lalo na sa mga mahirap? Ayan, so hello po. Para naman po sa ating health po dito sa ating barangay po. So bago pa rin din po tayo mag-assume nun, nag-start na po tayo ng mga feeding programs po sa iba't ibang purok. So syempre pag sinabi po kasi natin feeding program, hindi siya yung isang pagpapakain lang. So pag sinabi natin feeding program, ito po talaga yung parang may specific date ka po talaga na magpapakain ka po sa mga kabataan. Kasi pag sinabing feeding program, mahabaan po siya talagang, mahabaan po siyang gawain po. Hindi lang siya yung one time, big time, magpapakain ka. Tama, correct. So, pag feeding program po talaga, detalyado po siya. And of course, it takes a lot of time po talaga in preparation. Pero, of course, through the support team po ng aming sangguniang barangay, nagiging possible po yung mga ganitong activities. And this coming month po na magsa-celebrate po tayo ng buwan ng Nutrition Month po. So, we're looking forward po na magkaroon po tayo ng mga activities connected po sa ating Nutrition Month. Well, talagang, kumbaga, ready sa mga sagot. You know? Ang gagaling talaga ng guest natin. Yung nga yung sinabi mo tungkol sa feeding program, tama ka. Kasi sa amin sa Kapatidan, nagagawa kami ng program, yung mga one-day event. Sabi nga ng isang brad namin wag ganun. Dapat ang feeding program, consistent yan. Umaabot yan ng several months para masabi talagang tunay na feeding program. Yeah, tama ka rin. Pero although it's a matter of yung mga semantics. Anyway, para sa akin, agree ako dyan. Yung feeding program talaga dapat yan. Hindi yan one-time event or one-day na event. Dapat yan tuloy-tuloy yan. At saka nagpo-progress yan. Talagang inaalam talaga kung nade-develop nga yung kabataan pagdating sa pagpapakain, lalo na yung mga nutrition, yung kinakailangan na sa katawan ng bata. Ayan. Pagdating naman sa nabanggit nyo, Ma'am CJ, yung environment, paano nyo tinutunguhan yung bagay na may kinalaman sa pollution? Ako kasi tinalakay ko yan minsan dito talagang ito yung bagay parang parang lalo na sa atin, siyempre San Pablo, syudad kayo, malapit sa Metro Manila, yung mga sasakyan, yung pollution, yung environment, maraming factory dyan, alam ko. Dyan sa part ng, di ba, yung Santo Tomas, yung mga, dyan yung mga factory dyan. Pag sinabing factory, siyempre, yung nagpuproduce ng mga pollution. Anong ginagawa, lalo na sa inyong mga kabataan, considering na malalakas pa kayo, pero yung mga tatanda na katulad ko, 62 years old na, mahina na. Anong dapat gawin sa issue ng pollution? Paano yan binibigyan ng pansin? Kahit sino ang unang sumagot. Ayan,
Dito po sa aming community, usually every Sunday meron po kaming clean up drive kung saan kada purok po meron kaming scheduling kung saan purok kami magtutungo para tumulong sa paglilinis. Gayun din po, sinisigurado din po namin na yung mga nagsusunog po talagang ipinagbabawal na po yan kasi nasa batas na rin naman po ang bawal po magsunog ng anumang uri ng basura. So sa SK, sa part po ng SK, katuwang po namin ang sangguniang barangay tuwing araw po ng linggo para maglinis po sa aming community. So dito po kasi sa aming barangay, kabilang po kami sa mga poblasyon. Kami po ay mga nasa bayan, so maliliit lang po talaga yung mga hawak namin na mga barangay. Kumpara po din sa mga ibang barangay po dito sa San Pablo kasi 80 barangays po kami, so kami po nasa poblasyon. So ayun po yung una namin ginagawa talaga para makatulong po sa environment, also sa community ni Ivy na environment and sanitation. Tumutulong po kami sa mga paglilinis ng aming community. Ganyan din po, nakiisa po kami doon sa naging programa po sa buong Pilipinas, na kalinisan sa bagong Pilipinas. Ganoon din po yung paglilinis po ng mga kalye para po matanggal yung mga basura na nakakalat, lalo tigit along the way po sa plaza po. Kasi since nasa bayan na po kami, meron po talaga mga shops na may natatambakan ng mga basura. So ayun po yung collaborative effort na ginagawa namin every Sunday na malinis po talaga siya yung mga kalye. Wow. Speaking of collaborative na bagay, hindi ba sa ginagawa niyo yung dalawa dyan na magigiting na ating kabataan hindi ba natatabunan ninyo yung mismo yung mga chairman, yung talagang chairman, na kung saan baka mas marami pa kayo nagagawa kaysa sa mga, yun nga, sa konseyo, sa taas, kayo bilang SK, siyempre sabihin natin na mas malaki ang pondo ng talagang chairman ng inyong barangay captain at ng kanyang konseyo. Hindi ba sa dami ng iniisip nyo, siyempre bilang kabataan mas creative kayo, mas active, mas energetic, di ba? Hindi ba natatabunan ninyo, ang nalalamangan ninyo? Hindi ba ganon? Paano ba ang nangyayari? Speaking of yung collaboration, nabanggit mo na yung word na yan. Ayan. I think Sige lang, kahit sino. Through collaboration po, syempre po, although tayo po ay hiwalay sa ating sangguniang barangay, mahalaga pa rin po na magsangguni tayo sa kanila dahil syempre, mas matanda po sila sa atin. And of course, hindi naman din po natin maitatanggal na mas may alam din po talaga sila sa needs ng ating community. So mahalaga po na although separate po tayo sa ating sangguniang barangay, mahalaga na naa-ask din po natin kung ano yung mga perspective nila, ano yung mga opinion nila. So dapat para kumbaga po hindi natin isinasantabi po yung ating chairman or yung ating sangguniang barangay. Kasi ito naman pong paglilingkod ng SK at ng sangguniang barangay ay para po sa aming barangay. So hindi po dapat magkaroon ng division ang kabataan at ang adults po. Yes, hindi competition yan kundi siyempre talagang collaboration na hindi umaangkin ng, di ba, ng kredito sa mga bagay na ginagawa ninyo. Tulungan talaga. Pero pagdating naman, siyempre, sabi niyo parang lumalabas hindi masyadong highly urbanized yung lugar niyo. Sabi mo, Ma'am CJ, siyempre, pag sinabi mong ganyan, may problema sa tubig, sa access sa malinis na tubig, yung inuming tubig. How about yung bagay na yan? Paano niyo binibigyan ng pansin yan? Actually po, dito naman po sa aming barangay, hindi naman po kami ganoon nagkakaroon ng problema pagdating po sa water. Dahil dito po sa amin, meron din po mga poso. At dito rin po sa barangay namin, meron din pong free na kuhanan ng inuming tubig. Ganyan din po, nilalakad din po ng aming kapitan at ang sangguniang barangay na magkaroon pa po ng extension yung kahanan ng tubig para po dun sa Purok 5B. Kung saan doon po sa medyo malayo po sa aming barangay hall. Kasi na doon po sa may barangay hall yung aming kuhanan ng free na inumin. So, inilalakad din po ng aming sanggunian na magkaroon pa po ng isang kuhanan ng tubig na malapit naman po doon sa Purok 5B para hindi na po gaanong kalayo yung kukuhanan ng mga tubig ng aming po mga residente doon sa Purok 5B. Ayan. Mukhang pagdating sa mga serbisyo, mukhang maganda naman. Ngayon, ang tanong ko siyempre,
ang inyo bang lugar ay parang nabibigyan niyo ng pansin para ang mga tao pumunta sa inyo pagdating sa issue ng tourism? May lugar ba kayo na pwedeng puntahan ng mga tao? Kunyari, mga resort o mga bagay na ganyan. Sa issue ng tourism, meron ba, Ma'am CJ at Ma'am Ivy? Sa amin po, since nabanggit ko po na kami po ay nasa poblasyon, so nandun po kami sa bayan, amin pong maipagbabalak. Sa barangay po namin, wala po talagang ganong mga natural resources. Pero meron pong ilog doon sa amin, kaso ay kailangan po ng effort pa para po mabalik namin sa dating ganda. Pero kung sa pasyalan po, ay pwede po namin kayong ilapit sa Sampaloc Lake. Kasi ang San Pablo City po noon nasa City of Seven Lakes. So yung aming pong barangay ay kaunting lakad lang po ay nasa Sampaloc Lake na. So maaaring doon po namin kayo dalhin. Kung nais Anong meron doon? Anong meron doon? Yung Sampaloc Lake po, naging theme park po siya. So pwede po kayong umikot doon, pwede po kayong magbike, pwede po kayong mag-jogging. Marami din pong mga food stalls tuwing gabi. At tuwing December po, inaayusan po yun, nilalagyan po ng mga ilaw na nakalutang sa lawa para mas makita pa po at mas ma-enjoy pa po ng mga residente po ng San Pablo. So anong particular project ng SK, ng Kabataan? Pagdating sa, anong ginawa niyo doon? Siyempre, mas creative kayo kumpara sa sa nakakatandaan ninyo mga namumuno. Anong parang display na nagawa niyo para siyempre, alam ko, mas creative ang mind nyo. Ganyan po, yun sa Sampaloc Lake po kasi, so ibang barangay na po yung nakakasama. Okay. I think last week po ata, nagkaroon po doon ng malawakang paglilinis sa buong Sampaloc Lake po. Ito po ay collaboration po ng buong barangay ng San Pablo City, yung 80 barangays po, nag-collab po sila para malinis po yung Sampaloc Lake. So nag-invite po ng mga SK chairman, punong barangay, kayo din po ang mga SK councilors para po maglinis po doon sa Sampaloc. Okay. Aalisin na natin yung formality ng pagtatanong. Siyempre, ang ibig sabihin medyo controversial. Siyempre ngayon hindi na murang edad ninyo. No? Siyempre, nasaan na kayo? Gustong gulang na rin. Pero hindi pa ganun ka-experiencado. Siyempre may kinalaman sa pera. Alam ko 10% ng kinikita para mapunta sa barangay, pupunta sa inyo. Sa issue ng pera, hindi pa nagkakaroon ng problema? Hindi naman po dahil before po kami mag-assume ng office, nag-undergo po muna kami ng SKMT or yung Sangguniang Kabataan Mandatory Training kung saan binibigyan po kami ng lectures ng DILG. Para actually kasama po din yung grounds, paano po masuspend, and also kung paano po yung fund nga po. So ayun po, napakalaking issue hindi lamang po sa amin kundi sa buong Pilipinas. Pero dito naman po sa amin, wala naman pong nagiging problema pagdating sa funds kasi actually mabusisi po talaga ang DILG po, kasama po ang aming sangguniang barangay kasi after po namin mag-assume ng office, kailangan po makapag-draft kami ng CBYBP, ABID. Doon po talaga nagbe-base yung mga projects namin. Kailangan po ay saktong-sakto po talaga yung budget, walang labis, walang kulang, kahit po mga points and tabos. Kailangan po ay properly designated doon po sa mga drafted namin na mga programs. Dahil dyan, maiiwasan yung overpricing, di ba? Yung mga bagay na malversation. Ang point ko kasi, hindi ba ang inyong, kunya ito lang sa ibang barangay kasi nangyayari, masyado nakikialam ang barangay chairman, di ba? Sabihin, Kabataan, ako talagang dapat masunod, di ba? Yung mga project niya, ini-insist niya kayo. Papayagan niyo ba yan? Lalo na ikaw, ma'am, ikaw bilang chairman ng SK, pag ganyan ang chairman mo mismo, meron bang way na talagang hindi mo dapat payagan? Siyempre, masasali ka, di ba? Pag in case na magkaroon ng problema. Paano mo i-handle yung ganyan sitwasyon? Gladly po, yung aking naman pong punong barangay ay very supportive naman po sa akin. Pero to answer the question na lang po, actually kayo po mga SK chairman, kailangan po makapag-bond kami
Yung Aha. fund po, ibig sabihin, ihihiwalay na po yung fund ng SK sa SB para po kami po talaga yung liable doon. Pero hindi naman po inaalis ang karapatan ng sangguniang barangay dahil sa kanila nga po nanggagaling po yung 10% po. Kasi 10% fund of the sangguniang barangay sa SK po mapupunta. So, pag po banded na po ang SK chairperson, sa kanya na rin po, siya na po ang liable, kasama po ang kanyang appointee na SK treasurer para po sa paglalabas ng mga funds. So, ganun po. Pag po banded na po ang SK chair, nasa kanya na po ang mga karapatan para po mag-implement ng mga projects at programs. Pero katulad nga po ng nabanggit nyo, kung meron man pong ganong sitwasyon na meron pong opinion ang kapitan or yung punong barangay, marahil yung SK po ay hindi pa po banded. So, pag po kasi hindi pa banded, talaga pong may say po ang sangguniang barangay dahil sa fund po ng SB kukuha if ever na hindi pa po banded. So, once na banded na naman po, okay po yun. Talagang SK chair na po at saka SK treasurer po ang magiging liable din sa mga funding po ng mga programs and activities po. Okay. Pero previously ba nangyari na yan sa lugar nyo o maling sa mga malapit na barangay sa inyo yung issue na kung saan na lagay sa hindi magandang sitwasyon ang relasyon ng SK chairman at ang barangay chairman mismo? May nangyari na bang ganyan bagay niya? Sa akin pong experience ay wala pa naman po akong nababalitaan ng mga ganyan sa akin po mga kaibigan na SK chairperson din. So dahil nga po talagang sinikap din po ng bawat isa sa amin na makapag-bond na. And also, alam din naman po ng mga sangguniang barangay kung ano po yung kanilang kailangan gawin pag po naband na po ang SK. Kaya po sa tingin ko ay harmonized naman po yung nangyayaring relationship po ng SK at sangguniang barangay dito po sa San Pablo City. Okay, ang ganda naman. At siyempre, alam ng barangay chairman at ng kanilang konsehal yung kanilang limitasyon, no? Kahit sabihin na kayo yung mga bata pa. Ngayon, siguro, overall na statement, tutungo tayo sa hindi ninyo pagiging SK. Magandang issue kasi yan sa loob ng 20 minuto pag-usapan natin yan. Ang mga lahat na ng katanungan tungkol sa kabataan. Pero bago natin iwan yan, anong overall yung inyong assessment sa kasalukuyang sitwasyon ng SK? Ito ba talaga importante ito panatilihin ng ating gobyerno? Tayo lang kasi may sistemang ganyan kumpara sa ibang bansa, di ba? Anong pwede niyo sabihin sa individual na sagot? Sige, ikaw muna, Ma'am Ivy. Yung pananaw tungkol nga sa SK, dapat mong panatilihin yung bagay na yan. Kasi di ba, nahinto yan. Dapat ba ituloy yan habang pangmatagalan dahil nakakatulong sa kabataan talaga? Sige lang. For me po, mahalaga na may pagpatuloy po natin yung pagkakaroon ng ating sangguniang kabataan. Dahil sila po yung magsisilbing hindi lang boses, kundi tulay po ng ating government sa ating kabataan. So pag NSK po kasi baka ang isipin lang ng iba, nandyan lang sila for pagpapansin or anything. Pero kasi po, mahalaga po ang purpose ng ating sangguniang kabataan dahil sila po ang nagsisilbing tulay and of course sila po ang nagsisilbing connection po ng ating mga kabataan when it comes po sa higher ups po. So tayo po yung nag-a-assess ano yung needs ng mga kabataan, ano yung needs ng ating future generation kasi pag na-assess natin or nalaman natin yung needs nila in the next future, pag yun na-solve natin, mas maganda yung magiging bunga niya kasi yung mga kabataan natin na i-prepare na natin sila para sa susunod na mangyayari or next chapters po ng kanilang buhay. So for me po, mahalaga talaga ang sangguniang kabataan dahil sila rin po yung nag-encourage sa ating mga kabataan na mag-participate and makiisa sa ating komunidad po. So mahalaga po na mapanatili ang ating SK po. Wow, ang galing naman. Sige, Ma'am SK Chairman CJ Sakdalan. Sa akin din po, mahalaga po na ipagpatuloy yung ating pagkakaroon ng sangguniang kabataan. Dahil alam naman po natin yung generation natin ngayon, very hesitant na rin po talaga sila lumapit, lalo tigit kung nakaupo po sa barangay ay sa palagay nila ay hindi ganun
approaching, yung personality. So yung mga kabataan, hesitant po talaga sila lumapit. Ang kagandahan po na merong SK, kami po yung nagiging platform nila para po iparating sa mas nakakataas na ito po ang kailangan ng kabataan. Ito po yung kailangan namin ng programs dahil ito po talaga yung nararanasan namin. Katulad po na nabanggit ko kanina, kagandahan po na may SK, bumababa po talaga kami sa mga aming communities para po mag-collect kung ano nga po ba talaga yung nagiging problema ng mga kabataan. And sa tingin ko po, pag po mga kasing kaedad ng aming mga katipo ng kabataan yung kausap nila, mas very open po sila na makapag-share ng kanilang mga sentiments, ng kanilang mga suggestion para po sa gayon ay masolusyonan po kung ano po talaga yung problema ng mga kabataan. So ayun po yung nagiging naiisip ko na kagandahan na meron talagang SK kasi kami po talaga yung nagiging bosses literally ng mga kabataan kasi from them, ililipat po sa amin then kami po yung maggagawa ng programs and activities para sa gayon ay masolusyonan po namin kasi ang sangguniang barangay, may kanya-kanya rin po yung mga komitiba, may kanya-kanya rin po silang mga kailangan asikasuhin na mas malaki pa po labas sa grupo ng mga katipunan ng kabataan. So, kagandahan po na merong nakabukod na mga lingkod bayan na sa gayon ay nakafocus lang po dun sa mga katipunan ng kabataan. Wow, ang ganda rin. Alam niyo, yung edad idealistic yan eh. Maganda ng pananaw niyo sa buhay. Siyempre, wala pa yung mga pollution, wala pa yung mga bagay na talaga nakakapekto sa inyo, hindi pa malinis pa ang inyong mga isipan. Kaya nga ang politiko matatanda, siran-sira na, di ba? Pag tingnan mo ang politika sa atin, sa Senate, sa mga congressman, talagang siran-sira na. Kaya hindi pa anong pananaw niyo bilang kabataan tungkol sa politics na anong gusto niyo baguhin sa politics na nakikita ninyo? Sa mga nasa edad na. Hindi ba kayo nadidismaya sa nakikita niyo sa nababasa ninyo sa siyempre napapanood niyo sa mga television, napapakinggan ninyo sa mga radyo, nababasa ninyo at nakikita ninyo sa pag nag-open kayo ng inyong cellphone, sa TikTok o anumang platform. Hindi ba kayo parang in despair sa ating mga politiko? Tulad niya, kare-resign lang ating Vice President, but nag-resign siya, di ba? Considering sa kanya para sa kanya, maganda naman nagagawa niya sa Department of Education, pero nag-resign pa rin siya at tinanggap naman ng President. Ano nangyayari sa ating bayan, di ba? Yung nangyayari sa West Philippine Sea, sa iba pang bagay, yung Pogo, dahil may kinalaman, lumalabas may kinalaman mga politiko dyan. Kayo, kabataan, ang lilinis ng inyong isipan, ano sa tingin nyo ang dapat baguhin ng ating mga matatandang politiko? Siguro po for me, kasi po actually nung sa mga news... Pakilakasan lang, mahina ba? Okay na daw. Sige lang, IB. Actually po sa mga news na napapakinggan, talagang nakakalungkot po na makita na yung mga mas matatanda po sa amin ay nagkakagulo po, lalo na sa pagbibigay serbisyo sa ating pong mga kababayan. So I think gusto ko po sanang baguhin or isuggest sa kanila na isang tabi yung mga personal na kagustuhan or mga personal agenda nila. Kasi ang paglilingkod po, hindi siya about sa sarili mo, about siya sa community mo. So kung isasantabid siguro po nila yung mga personal agenda nila at iisipin talaga nila yung para sa paglilingkod sa community, I think mas magiging mas makikita nila or mas magiging buo sila kasi yung adhikain nila magiging isa na, which is yung mag-serve sa community. Ang nagiging problema po kasi dyan is may iba-iba silang perspective, may iba-iba silang agenda, kaya nagkakaroon po ng clash when it comes sa pagsuserve. So I think kung nakikita nila yung needs ng community na ayun talaga yung kailangan or kailangan talaga na ang pagsilbihan ay ang community at hindi ang sarili, mas magiging maayos po ang ating government. Ayun lang po. Oh, ganda lang, galing naman. Ma'am CJ, Chairman CJ. Ayan sa akin po, actually nakaka-disappoint yung mga nangyayari sa ating government ngayon. Lalo tigit po yung mga lumalabas ngayon na balita. So, ayun din po yung challenge sa amin ng mga kabataan na lingkod bayan na base po dun sa nakikita namin,
na mga nagiging problema sa ating pong gobyerno, ayun po yung nagiging challenge sa amin at nagbubus na mas pagbutihin pa po namin at mas ayusin po namin yung paglilingkod bayan. Sa tingin ko po, kailangan po nating isang tabi na po ang traditional politics. Ayan po. So, ganun pa, mahirap man po talaga siya na matanggal na dahil nakasanayan na nga po. Pero sana po talaga sa atin po mga bagong mga lingkod bayan, pagtulong-tulungan na po natin, katulad po ng nabanggit ng aking SK Councilor, na mas pagtuunan po natin ng pansin kung ano po talaga yung kailangan. Isang tabi po natin yung mga pagkakaiba natin at yung mga hidden agendas natin. Dahil po, nagtiwala po sa atin ang ating taong bayan. Responsibilidad po natin ito, hindi lang man po sa ating sarili, sa ating nasasakupan, sa Diyos at sa bayan. Kaya po sana sa mga nakikinig at mga nanonood pa ng mga future leaders, pagtulong-tulungan po natin na mas maging maayos, malinis, makatwiran ang mga susunod po na maglilingkod bayan. Hindi lamang po sa inyong mga komunidad at bayan. Sana po ay sa mali po natin in the near future, isa po sa mga nakikinig sa atin ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. So, ito po ang challenge sa ating lahat ng mga lingkod manggagaling sa inyo. Manggagaling sa inyo. So, ayun Okay, po. ganito. Ma'am CJ at sa iyo din, Ma'am Ivy, sa binanggit yung mga salita, talagang dapat pagpatuloy niyo yung ginagawa. Kayong pag-asa ng ating bayan, kayo sana maglingkod. At sana yung mga tao dyan sa San Pablo, lalo na yung kabataan, yung mga kaedad nyo, habang kayo nagkakaedad kasabay nila, huwag kayong kalimutan at iluklok kayo sa mas mataas na posisyon. Siyempre, hindi kayo forever na SK. May limit yan sa pagdating sa edad. Future na congressman, mayor ng San Pablo, sana kililanin kayong dalawa. At sana pakinggan nyo. Anyway, itong sa YouTube na to, sa Facebook, mananatili yan. Yung mga sinasabi nyo ngayon, babalikan nyo yan. At yung mga kababayan natin, balikan nyo itong video na to. Tingnan nyo kung may kataparan sa kanilang mga statement. Pero ang gusto kong sabihin, ano ba talaga naging passion ninyo? Personally, kayo mismo, ano yung passion ninyo kaya pinasok nito yung mundo ng politics? Politics to Sige, individually pa rin na kasagutan. Ako po muna siguro. So, ito po kasi ay hindi po ito simula bata pa lang po. So, nagsimula siya sa classroom. Na nagkakaroon po tayo ng mga officers sa classroom. So, I think through exposure po, habang bata pa lang, nahuhubog na po ako personally ng mga yun nga po yung mga officer sa classroom, tapos biglang naging officer sa buong school. So, nagsisimula po siya actually sa school. So, I think pag maganda yung foundation mo, maganda yung naimulat sa'yo ng school mo when it comes sa organization, when it comes sa leadership, madadala mo na po siya until pagtanda mo. So pag sinabi naman po kasi nating leader, hindi lang siya tungkol dun sa posisyon. Tungkol siya sa initiative mo na pagkilos and correct. sa mga taong nakapaligid sa'yo. Galing. Sige, Ma'am CJ. Ayan, so katulad po ng naririnig natin na kasabihan, leaders are not born, they are made. Katulad po ng nasabi ni Ivy, so ito po talaga ay passion. Kailangan pag pumasok ka sa literatura, kailangan nasa puso mo po talaga. Katulad din po ni Ivy, si Ivy po kasi nagsimula din na siya ay aking officer noong kami po ay nasa Divine Mercy Youth. Bata pa lamang po ay namulat na rin po ako sa paglilingkod sa dambana po ng simbahan. Naging youth leader po ako sa katedral, sa aming community na Divine Mercy Youth. So dito po talaga nagsimula yung passion at mas malaking pangarap na mapaglingkuran pa po ng masigit pa po sa aking kaya yung aking mga nasasakupan. Dahil ang pagiging leader po talaga, hindi siya ganong kadali. Dahil maraming pagsubok, maraming mga tao na mag-criticize sa'yo, ida-downgrade ka kung ano yung kakayahan mo. Pero kung talagang nasa puso at passion mo po talaga ang paglilingkuran, lahat po ng yan ay walang value dahil ang mas pinapahalagahan nyo po talaga ay yung passion nyo sa paglilingkod sa tao. At hindi lang po namin ito ginagawa para sa sarili namin, para sa bayan. Siyempre, ginagawa rin po namin ito para po sa Diyos. Dahil katulad po ng ibang mga
Dahil katulad po ng ibang mga profesyon, katulad ng mga teacher, doctors, kami din po ay instrumento lang po ng Diyos para po maibigay yung serbisyo para po sa mga tao na nasasakupan namin at para po mas mapaganda at magbigay inspirasyon pa po sa mga aming mga kabataan. Wow, ang galing. Dahil binanggit mo yung Diyos, siyempre, mentioning God, you can never be wrong, di ba? With His help, siyempre. Naniniwala ko dyan. Strong faith in God. Kayo bilang leader, siyempre may follower kayo, lalo na dyan sa San Pablo. Hindi ba kayo nahihirapan sa uri ng yung takbo ng mga utak ng mga kabataan sa panahon ngayon? Sila ba ngayon ay masunurin, sumusunod sa katuwiran, sa bagay na matuwid, o talagang sadyang pasaway ang mga kabataan ngayon? Anong pwede nyo sabihin sa kabataan sa loob ng tagda 2 minuto, dahil 4 na minuto na lang tayo, 5 minuto, sige, tagda 2 minuto kayo, yung bagay na gusto nyo sabihin na rin na yung bilang assessment nyo sa pinag-usapan natin. Sige, nasa inyo, tagda 2 minuto. Sige, ang ating si Ma'am Ivy muna bago ang ating chairman. Okay po. Sa totoo lang po, yung mga kabataan po natin ngayon, hindi sila pasaway. Actually po, yung mga kabataan po natin, mas aware po sila sa nangyayari sa ating community, which is, I think, mas madali po siya sa amin dahil nga socially aware sila sa nangyayari sa kanilang kapaligiran, mas madali din po naming nalalaman ano ba yung need ng mga kabataan. So pag sinabi kasi natin, hindi po kasi, I think nakukulong po na dahil ang mga kabataan po kasi ngayon, vocal sa kanilang mga stand, ay natatawag na silang pasaway. Pero actually, mahalaga po na politically aware ang ating mga kabataan dahil through this po talagang makikita natin na yung mga kabataan talagang participative po sila sa ating community and aware sila sa nangyayari, which is an important aspect po when it comes sa paggawa po ng mga appropriate activities para sa ating kabataan dahil aware ang ating youth sa kanilang needs and vocal sila sa kanilang mga pangangailangan, which is important kasi sabi nga po nila, mahirap kapain yung mga bagay lalo na kapag based lang siya sa perspective mo. So maganda na alam natin yung perspective din po mismo ng ating mga kabataan. Wow, ang galing na sagot. Sige, Chairman na CJ. Sa aking pong palagay, 2 minuto. Napakalaki po talaga ng changes sa behavior ng mga kabataan ngayon. So ito po talaga yung challenge din sa amin kung how can we interact with them. Katulad ng sabi ni ID, mas mabilis na po dahil lahat naman po ng kabataan ngayon ay very inclined na sa social. So katulad din po namin, kayo po ay inclined na rin sa mga social media. So mas mabilis po kami nakakapag-connect sa kanila. Pero as payo lang po sa ating mga kabataan, it's never been too late para po baguhin natin yung sistema na nangyayari ngayon. Sana po ay isa-isip pa rin natin na tayo mga kabataan pa rin ang pag-asa ng ating bayan. Huwag po natin sayangin ang bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Diyos at ang mga tao na naglilingkuran sa atin para tayo ay patuloy na magbago. Sana tayo mga kabataan ang magsilbing ilaw para dun sa mga naliligaw ng landas sa ibang kabataan. Sana tulungan natin sila para sa gayon ay sama-sama nating maabot yung ating mga pangarap at mithiin sa buhay. So, hindi palit ang lahat. So, sama-sama tayo magsimula ulit at panindigan din natin na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Hindi pa tayo nahuhuli. Wow naman. Ang galing naman ang sagot ng ating mga kabataan. Dahil dyan, pwede ko sabihin may pag-asa na tayo na makita ang magandang future ng Pilipinas sa ganyang uri ng mga pananaw ng kabataan. Sayang, baka hindi ko naabutan yung panahon na yan kasi 62 years old na po tayo. Siyempre, ang mga kabataan makikita ninyo, sana maging ganyan talaga. Hindi katulad ng nakikita natin mga politiko ngayon, talagang walang pag-asa yung mga politiko ngayon Talagang hindi na ako magko-comment. Well, anyway, maraming salamat sa iyo, Ma'am Ivy Cristel Baet. Tama ba pag-pronounce Baet? Okay, Yes, at po, siyempre ang ating chairman, ang ating cum laude, si Ma'am SK Chairman CJ Sakdalan. Maraming salamat sa inyo. Sana may pagkakataon pa na ma-interview ko kayo uli at mapakinggan ng bayan ang husay ninyo, magagandang pananaw. Maraming salamat sa ngalan po ng ating producer, siyempre
si Jojo Kiawit, ang ating national advisor, ang isa pa na magaling na Pilipino, 70s pa lang official na, si national advisor Carrie Lasso, si Sis Jackie, dahil si Sis Jackie ang dahilan kung bakit na-invite natin magagaling na kabataan ng San Pablo City. Maraming salamat Sis Jackie Aquino, si Sis Nibia, Sis Ivy Sakura, sa ngalan din po ni Hannah Lay, siyempre ang inyong lingkod Ronnie Akal, sa ngalan ni Amalia din, ang ating kaibigan, at si Ramon, lagi nakikinig sa atin. Maraming salamat sa inyo at magandang hapon at happy weekend. Maraming salamat sa inyo. Ayan, nawala The yung sound. preceding program expresses Maraming only salamat. the opinions and views. Maraming salamat po. Yan, sige, Thank you salamat. po. Salamat din, salamat. Sa susunod, para nawala yung background natin, ha? Kasi baging ating sa department sa technical department. Naging details, ha? Sige lang. Okay lang yon. Tuloy lang. Anyway, sige, ayan, habang naka-air pa rin ang ating magagandang guest. Kaya hindi makabitiw sa ating screen. Kasi bago ma-assign ang ating sa gwapong technical, wala kasi si Dan. Sige, kaya ng sound na lang. Ayan. Salamat. The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station